Hello guys! Welcome back sa channel natin. And for today's video, nagpagawa pala tayo ng closet cabinet. Ayan po yung nakikita nyo ngayon sa harapan natin. Yung ipinagawa natin, meron siyang dalawang pintuan. And color white yung kanyang mga wall. Ayan, sliding door pala itong pintuan natin. And kagandahan pala guys ng pinagawa natin, yung pintuan niya ay salamin na. Ayan, kung nakikita nyo, nagre-reflect yung pintuan doon sa salamin. Hindi ka nabibili ng salamin dahil meron ng salamin yung ating closet cabinet. Kagandahan rin pala guys ng aluminum cabinet, lifetime na siya, isang pagawaan na lang. Ayan, naka-built-in po yung pinagawa natin, nakadikit po yan sa pader. Ang advantage niya is hindi siya inaanay. Kumpara sa kahoy, kapag nagpagawa kayo ng cabinet na kahoy, inaanay siya guys. So, magpapagawa rin kayo ulit after ilang years kapag nasira na yung kahoy. Kaya pag-isipan nyo pag magpapagawa kayo ng cabinet kung makakamura ba kayo or mapapamahal. Sa kahoy, sa totoo lang, sa una, mapapamura kayo. Pero kapag inanay na siya or nagbukbok, may iisipan nyo rin ipagawa. So yung total cost nun is parang nagpagawa na rin kayo ng aluminum cabinet. Ayan guys. Yung sukat pala nito guys, medyo may kaliitan lang. Ito pala yung sa ating pangalawang kwarto. 1.40 meters simula sa pader hanggang dito. 1.4 meters po yan. Then, simula naman dito sa dulo hanggang doon ay 60 centimeters. Yun lang po yung pinagawa natin dahil tatama doon sa saksakan kapag nilakahin natin. And yung kanyang height naman guys, medyo may kataasan na siya sa pintuan. Ang standard na size ng pintuan is 2.10 centimeters or 2.1 meters. Ito ng ating closet cabinet is 2.20 centimeters or 2.2 meters. Ayan. And yung presyo pala nito guys, yung ganyang kalaki ay nasa 18,000. 18,000 po yung ibinayad natin sa gumawa ng ating closet cabinet. Naka-built-in po yan. Tapos, ayan guys, ipapakita ko na yung loob niya. Dito muna tayo sa kabilang side. Ayan, meron tayong key dito. Ayan. Buksan natin. Ayan. Bali, ang pinagawa natin guys, meron siya mga patungan. Ayan, atras lang ako para makita nyo. Naglagay tayo ng mga patungan dyan at nasa 30 centimeters yung lapad niyan. Tapos, 60 centimeters naman yung sa pahaba. Yan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na patungan. Pwede nyo lagyan ng lagayan ng mga maliliit na gamit nyo. Tapos, pag binuksan natin to guys, dito na yung mga sabitan ng damit. Ayan guys. Yung tubo na yan, sabitan po ng damit yan. Malaki po yung ating sabitan ng damit dahil dalawa yan. Ayan. Ayan, dalawa yung ating sabitan ng damit. Ayan, bali guys, simula dito hanggang doon, sabitan na po ng damit yan. Hanggang sa dulo na po yan. Kayo naman po ang mamimili ng design nyo kapag nagpagawa kayo ng ganyan. Dalawa yung sabitan ng damit natin para marami tayong maisabit na damit. Hindi na tayo magtitiklop. Tapos meron tayo ditong mga maliliit na lagayan sa gilid. Ayan. Kayo naman po mag-iisip ng design kapag magpapagawa kayo ng mga ganyan guys. And yung pader pala nito guys, yung wall nyo. Kaya maganda, dapat gagandahan nyo yung wall nyo na paglalagyan. Ayan, kagaya nito. Wala na siyang aluminum sa likod. Bali yung wall mismo kasi naka-built-in na siya. Ayan. Kung nagbabala kayo magpagawa ng aluminum cabinet guys, mas maganda mag-canvas muna kayo sa mga 2 or 3 contractor.
Yan. Ito kasi hindi na ako nag-canvas sa iba kasi doon ako nagkapagawa sa kakilala namin. Yan. Closet cabinet yan guys. Kasi medyo mahikamahalan din yung pag bumili ka sa mga mall. Tinignan ko yung presyo sa mga mall ng mga kahoy na closet cabinet. Medyo may kamahalan din. Ayan, binuksan ko yung kabila. Medyo masikip kasi yung pwesto guys, kaya umaatras tayo. Ayan, kagandahan guys, nakasalamin yung ating pintuan. Ayun, nakikita nyo, nag-reflect yung ating pintuan palabas. Tapos yung sabitan ng damit natin is malaki. Halos buong, yan. Ayun o, nakikita nyo guys. Puro sabitan ng damit yan. Marami tayong mailalagay. Tapos isara ulit natin. Ayan, ganyan pala yung tsura guys. Ayan. $18,000 po yung inabot nito guys. Siyempre pag medyo mas malaki yung binabalak niyong ipagawa, medyo may kamahalan. Yan. Ang size ng pinagawa natin guys, tandaan nyo 1.4 meters by 220 meters. Yan. Para magka-idea kayo kung ganong kalaki yung gusto nyo ipagawa, kung magkano yung presyo. Ayan. Kaya hindi natin may pakita ng buo guys kasi medyo nasa hallway na siya eh. Ayan. Minamaximize kasi natin yung space. Ayan. I-highlights natin guys yung video. Video natin siya pababa para makita niyo yung kabuuan. Ayan. 18,000 guys. Bali 1.4 meters. Tapos 60 centimeters yung lapad. Tapos yung height naman niya is 220 meters. Yan. 2.2 meters pala. Yan. Sana nagkaka-idea kayo sa mga ginagawa nating video. Kung magkano yung halaga ng pagpapagawa ng mga ganito. Ayan. Meron pa tayong papagawa sa kabila. Actually, nagpapagawa tayo ng bubong sa extension natin. Hindi ko lang nabibidyohan pa. Pero kung gusto nyo guys, pwede natin i-video. Kaso hindi pa kasi siya tapos eh. Kaya hindi ko pa matansya yung gastos sa mga extension. Siguro magkapagawa rin tayo ng ilang cabinet doon. Tapos sa kabilang kwarto namin baka magpagawa rin kami ng ganito dahil maganda yung ganito guys. Ayan. Hindi ka nabibili ng salamin dahil napakalaki ng salamin niya. Gagandahan nyo lang yung lilinisin nyo lang yung wall para bumaga yung cabinet nyo. Dahil wala ngang likod. Kumbaga yung pinakalikod ng cabinet natin is yung wall na. Tapos nakapix na pala to guys. Ayan. Hindi makakapasok yung ipis dyan guys kasi meron dyang sealant. Nakasilan po yung mga ganito natin. Ayan. Hindi po siya mababahayan ng ipis. Yan. Kahit hindi pantay yung wall nyo guys, magagawa siya ng paraan dahil isisilan siya ng gumagawa. Ayan. Siguro dito na natin tatapusin yung video natin. Ipinakita ko lang kung magkano yung yung pagpapagawa ng ganyang cabinet guys. Hindi kasi natin anuhan ng buo dahil maliit nga yung pwesto. Pero sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga gusto magpagawa ng cabinet. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung magkano yung mga ganitong cabinet. Yan, closet cabinet pala yan, lagay ng damit. Ayan, see you na lang sa next vlog guys. And thank you for watching.